Isang araw, nag-uusap kayo ng kasama mo tungkol sa isang bagay. Una, nagbigay ka ng opinyon at nagbigay din siya ng kanya. Ngunit napapansin mong parang hindi ka sang-ayon sa sinabi niya. Lumalim ang usapan hanggang sa kinontra mo na ngayon ang mga sinabi niya at pinatibay naman niya ang kanya. Alam mong may punto siya at nararamdaman mong may mali sa sinabi mo. Pero imbis na umamin, dumagdag ka pa ng dahilan. Naghanap ka ng butas, nagbago ka ng topic, at ang matindi, naggalit ka pa. Bakit? Bakit napakahirap para sa atin ang simpleng sabihin na, pasensya ka na, ako ang nagkamali at tama ka. Ngayon, aalamin natin ang 4 na dahilan kung bakit nga ba tayo nahihirapan na sabihin, nagkamali tayo. Alam niyo ba, meron tayong tinatawag na ego at identity. Hindi lang kasi ito tungkol sa tama o mali. Kapag umaamin ka na mali ka, parang tinatamaan ang pagkatao mo. Dahil para sa marami sa atin, ang opinyon ay hindi lang ideya. Ito ay bahagi ng ating identity. Kapag sinabi mong mali ang paniniwala ko, ang naririnig ng utak ko, mali ka bilang tao. Kaya automatic, nagtatanggol tayo. Hindi para protektahan ang argumento, kundi para protektahan ang ating sarili. Ikalawa, cognitive dissonance. Ito ay isang psychological term, yung pakiramdam na kapag hindi tugma ang paniniwala mo sa realidad. Halimbawa, naniniwala kang mabait ka, pero may ginawa kang nakasakit ng iba. Mas madaling sabihin na sensitive lang siya kaysa amining nakasakit ako. Kapag may conflict sa loob natin, mas pinipili ng utak ang comfort kaysa katotohanan, pride, at social image. Ito naman ang ikatlo. Alam mo ba, sa lahat ng nabanggit, ito ang pinaka. Pride. Mas mahirap umamin kapag may nakakakita. Tama ba? Dahil sa mundo ngayon, parang mas mahalaga ang manalo sa argumento kumpara sa matuto tayo mula dito. Ito yung pakiramdam mo, maaapektuhan ang pagtingin ng mga tao sa iyo, lalo na ang mga malalapit sa iyo. Isa pa, lalo na kung sa harap ng barkada, sa trabaho, social media, at sa harap ng pamilya. Kapag umatras ka, parang talo ka. Masakit, pero totoo ito. Dahil karamihan sa atin, pride ang nauuna. Ito naman ang panghuli. Cost. Ang hindi pag-amin ng mali ay may presyo. Nasasaktan ang relasyon hanggang sa mauwi sa tampuhan at ang malala, hiwalayan. Nasasayang ang pagkakataon para matuto. Bakit? Dahil aminin mo man o hindi, ang pagkakamali ay parang isang guro na magtuturo sa atin upang lumago. Nagtitibay ang maling paniniwala. At in the long run, wala nang ibang tama sa paningin mo, kundi ang sarili mo. At minsan, ang isang maliit na pride ay nagiging malaking problema. Hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa pagtangging itama ito. Lagi nating tatandaan na ang pag-amin ng mali ay hindi kahinaan. Bakit? Sapagkat ito ay nagpapakita ng lakas ng loob at pagpapakita ng katalinuhan. Hindi nito binabawasan ang pagkatao mo, bagkus tinutulungan pa nito na mabuo tayo. Isa pa, pinapalawak nito ang ating pangunawa.
Dahil sa dulo, ang tunay na matalino ay hindi yung laging tama, kundi yung handang magsabing, nagkamali ako.